Day 26 straight motivational of burpee. Dito sa loob ng bilangguan at yun na ang ginawa niya. Alam mo, pagkaraan po ng ilang taon, makikita mo ang sigasig niya. At sabi ng nanay, pag nakikita ko ang anak ko, dati nalulungkot ako sa kanyang sitwasyon at nangyari sa kanya. Ngayon, pag nakikita ko ang anak ko, tuwang-tuwa ako kasi nakilala niya ang Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon. Ang bilangguan ang naging instrumento ng Diyos upang makilala niya ng lubusan. Sabi nga ng isang bilangguan, here, dito, nakilala ko si Yahweh El Shaddai. At siya'y kinalugdan ng Diyos sapagkat bukod sa pag-aamin ng kasalanan, siya'y lubusang nagsisi. Alam ng Diyos yan, kung hindi man siya mapalaya, parehas labakan, ang kanya namang kalooban at espiritu ay malayang-malaya. Bakit? Sapagkat nakilala niya ang Panginoon. At siya'y naging malaya. Kaya dito po sa ating binasang Ebanghelyo, ay isa rin ang tinutukoy sa dalawang tao na nanalangin na pumunta sa templo, ang isa'y Pariseo at ang isa ay publikano. Ang Pariseo ay nanalangin na halos hindi tumitingin. Sabi dito, Panginoon, ito ang kanyang panalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi ako katulad ng iba dito na nagparinigin. Magnanakaw, mangdaraya, mga mangangulan niya, yun namang isa'y nanalangin din. Ang sabi pa nga niya, nag-aayuno ko, nag-iikapo ako sa loob, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita, etc. Ngunit siya'y hindi kinalugdan ng Diyos sa kanyang panalangin. Bakit? Ang panalangin niya'y may kahalong pagmamataas. Pero itong isa namang tao, ang publikano'y nanalangin, dinadabukan niya ang kanyang bibig. Eto ha, ilagay niyo ang iyong kamay sa inyong bibig. Ilagay niyo nga ang inyong kamay sa inyong bibig. Dadabukan niyo ang inyong bibig habang kayo'y sumusunod sa panalangin ng publikano. Dadabukan niyo nga, O Diyos, mapag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yan ang kinalugdan ni Yahweh El Shaddai. Ang taong umaamin sa kanyang pagkukulang. Kinalugdan. Dito po sa unang pagbasa ay mas clear ang pagpapaliwanag. Ang sabi dito, kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin ito'y agad nakakaabot sa langit. Ang dalangin ng nagpapakumbaba ay lumalampas sa manulang at hindi tumitigil hanggat di dumarating sa kinaroonan. Hindi humihinto hanggat di pinapansin ang kataasan at iginagawad sa kanya ang katarungan na sa kanyang katwiran. So, ang mabababa, yan pala ang kinalulugan ni Yahweh El Shaddai. Kaya pag tayo mananalangin, may kababaan dapat ang ating puso. Nagsimula yan sa pag-aamin natin ng ating mga kasalanan. Kaya nga sa misa, anong part ng misa?
Bago pa tayo magsimula ng misa, mag-aasanda ang pari. Ano ang isusunod ng pari? Aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Ang sinasabi agad natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Sige nga, ituloy ninyo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lupa kung nagkasala sa isip, salita, at sa gawa, dapat sa at sa gawa, at sa ating pagkukulang. Sapagkat ako'y nagkasala. Laban sa iyong kabutihan walang hanggan. So makikita niyo simula pa lamang. Sabi nga, paano mo maipakilala na ikaw ay mababa sa harap ng Diyos? Ang first step ay acceptance, ang pag-amin mo sa iyong gagawang pagkukulang. Amen? Kaya sabi ni Lord, ang mababa ay itinataas. May nag-share sa akin Sabi niya, alam niyo, Father, bago po ako magdasal ng Rosario, inire-recite ko muna yung perfect act of completion. Oh my God, I'm heartily victory, etc. Bago po ako magsimba, inire-recite ko po ang perfect act. Sabi ko, no need kasi ang first part of the month, pag-aamin mo na Bago po kami mag-prayer meeting, lagi ko pong inire-recite sa aking sarili yung act of completion. Inaamin ko sa Diyos ang aking pagkakasala. Yan po ang kinalulog ka ng Diyos. Hindi ang ginagawa mong napakarami. Pag-ayun mo kung ano pa man na sinabi dito ng isang pariseyo, ang kinalulog ka ng Diyos, yung umaamin ng kanyang pagkakamali, humihingi ng pangatawaran, at naglilingkod sa kanyang kapwa. Mga minamahal po kapatid na pananampalataya, katulad po ng aking naikwento kanina, yung isang bilanggo, nagbago ang kanyang buhay. Naikwento ko nga, madiretso po. Sabi ng nanay, naikwento ko na rin ito sa inyo Anak, matanda na ako baka hindi na ako makadalaw sa mga susunod na panahon. Kasi ang hirap mag-tricycle, ang hirap maglakad. Kasi sila nang dumadalaw sa nanay niya, ang nanay lang niya nang dumadalaw At kapag siya matanda na ako, baka hindi na ako makadalaw sa mga susunod na linggo. Hindi na. Pero anak, yun nga ang nangyari Hindi na siya nakadalaw kasi nabalitaan nilang namatay ang matanda. Pero may binili ng matanda sa kanya, yung kanyang nanay, bago siya mamatay. Yung huling dalaw ng nanay, sabi ng nanay, sige, palampasin muna natin yan. Sabi ng nanay, baka hindi na ako makadalaw medyo may edad na. Masakit na lang yung mga tuhod, sa pagpunta dito, pagsakay sa tricycle, wala namang alalay. Pero anak, masaya naman ako sa nangyari sa iyo kapag dito mo nakilala ang ating Panginoon. Kung wala man ako, wika niya, kung wala man ako, ito kung wala man ako, huwag kang magkalala, kasama mo lagi ang Panginoon. Alam niyo, pagkatapos ng kwentuhan naman sila, kasi pagkatapos noon, hindi na nakadalaw ang nanay, nabalitaan na lang niya ng nanay pala'y namatay na rin. Pero at least, nabanggit ng nanay na masaya ako kasi nakilala mo ang Panginoon. Yes, maraming bumibilanggo sa tao. Ang isa sa bumibilanggo sa tayo ang kasalanan, ang pangalaway ang kayabangan. Sabi ko nga kaya kapwentuhan mo kanina sa backstage, alam nyo, sometimes we need to be, minsan kailangan din natin mapahiya We need to be
humiliated once in a while para matuto tayo maging mababa. Maganda din naman paminsan-minsan makatagpo ka rin ang katapat mo. Para ikaw ay turuan kung paano ang magpakababa. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Humility is the only quality that the Lord describes Himself in the Bible. Directly, Jesus said, "Learn from me, for I am meek and humble of heart." Kaya sabi ni Yahweh, nung binyagan si Jesus, ito ang minamahal kong anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. Na nasa tulad ni Jesus, tayo rin ay kalugdan ng ating amang nasa langit. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Pambansang araw ng panalangin at pagsisisi ng buong sambayanang Pilipino. Isang panawagan para sa pamamayani ng awa at ipapagbabago ng bayan. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang aming daing. Ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin. Kumakapit ng maigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagat kami nalulunod, tulad ng mga awit sa Zion. Dama namin kami lumulubog sa kumuloy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ng propeta Jeremiah na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon,
ng may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruch. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwait, at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyong piso ang halaga, at mga nagpapasasa sa hapunang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin ng Diyos, sa maliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng nilay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon, at katahanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad. Ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga feudal na Panginoon na nagpapanatili sa bayan, sa kahirapan, at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatrol. Kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan ay mas pakumbaba, manalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Biringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, tumipig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhod sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Pinubos mo kami at pinigisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Ipan mo kami ng tapang na bumangol laban sa kasakiman at kapangyarihan. At isipin mo ang mas mataas naming o Diyos na kumalinga, magmalasakit, mahabag, at magmahal ng walang kondisyon. Hayaan ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan, at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen. Ang paghahain ng alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aaring natin ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Maraming lumikha, tungayan mo mga halay na aming inihahain na iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ang pasalamatan. naming mga pangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob ng iyong Panginoon, upang iyong may tampok sa kadamang loob. Kahit ikaw ay aming pinaligdan at sa aming pagkamakasalawanan, gumawa ka pa rin na magandang parang may mangulat sa amin para ikaw ay balikan. Kaya dahil minamahal na natin naging isa sa mga taong hawak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ay bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagkisang loob na maging handog, tinawagan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, piniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Kaya naman ang matapos ng hapuna, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagyan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tigan. Ang aking dugo ay gubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaanan sa atin." Pagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalam sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig kay isa. Niliyon naming Papa ni Iglesia naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naiimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumalang. Kawan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo si buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaysa ni San Miguel Arcangel, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
91. Man. Sa tagumpili ng nagagaling notos sa suro ng mabantalang aral, awitin natin ang Ama namin. Sumasalamat. Last one. 100. Baby. See. Birdies. Normally day. 26. Straight. Traditional burpees. 100. Babies and burpees. 100. Deadlift. And 100. And 300. And push-up. Like you, be strong to hold the powers of the sun.